Nung take mo, tuwing hapon. Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr. O ano, nakapagpahinga na ba lahat? Ba't tinarating niyo ako ngayon? Andito na ako. Eh, akala ko ba... Hanap kayo ng hanap sa akin. Mr. Trillanes, make my day. Kahapon nandun ako sa Kongreso. Ngayon nahanap-hanap kayo sa akin. Eh, wala ka palang ba? Binato ba to? Oy, magandang hapon po mga kapamilya, mga kaserbisyo. Eh, ang tanong, kuyang. Oo. Ang Pabor tanong. ba kayong hulihin na si Senador Bato de la Rosa at dalhin na sa dahig? Wag. Yan ang ayaw niya eh. Kasi kawawa Ayoko naman niyan. yung mga apo ko, mga ayoko anak niyan. ko. Eh, ba't di mo naisip yan Oh. nun? Hindi, tsaka ito objective lang tayo. Dati nag-press con siya, naghamon siya, di ba? Oo, naghamon. O Trillanes! Ikaw mapunta rito. Iposes mo ko. Di ba? Go ahead! Go ahead. Oh, asan ngayon? May dala-dala ngayong ano. May dala ngayong tampipi yung mama. Nakaganon pa kahapon eh. Gulat ako. Diba? Kinuha doon sa ano. Pinakita. O tapos, oh. Sabi pa, ito may nakakatawa sabi. Ni-wrestling ako doon sa ano. Di nasa floor. Ni-wrestling ako. Ni-review yung CCTV. Sir, nadapa ka ho. Sa kaya tuloy sabi ni Sentry, anong wrestling? Hindi pala wrestling eh. Track and field. Ay, nako. Ay, ano, mga kababayan, ano, sa tingin niyo ba, hulihin na to? Sa kabila ng init sa politika. At least kahapon lang pumasok, nagpatawa. Magkano yung sweldo ng senador? Ganun ba yung 300, nasa 300 na ganun ba ngayon. yung halaga? Parang pag manood ka ng komedyante ng mga sa comedy bar, mas mura. Oo. Senador siya. Senador siya. Ang masakit pa, kuyang, ikay hamon-hamon ka ng ganyan. O tapos magtatago ka sa saya ng Senado. Hindi, tsaka ano, di ba? Natatandaan ko, nagsabi pa siya na sasamahan daw niya ang dating Pangulong Duterte. O yun nga yung sabi ng senior high teacher ngayon na Di ba? lumapit sa Korte Suprema. O di ba sabi mo? Sasamahan daw niya, di ba? Bakit tayo masamahan? Oo, kuhawa naman yung matanda, malamig doon. Walang kausap. Ay, nako. So, Hindi, sige nga, ano, mga kababayan, mga kaserbisyo, mga kapamilya, sumali po kayo sa aming diskusyon ngayong hapon sa ating talakayan. Ano ulit yung tanong, Kuyang? Pabor ba kayo nahulihin si Bato at dalhin sa The Hague? Marami kasing umuulan actually ngayon ng mga palitan ng mga kuro-kuro at saka yung mga nakikikuro-kuro na wala na nga daw tayo sa ICC, di ba? Sabi naman nung talagang marunong sa kuro-kuro, teka muna, yung mga charges kasi nung time na nasa ICC pa tayo. Na-file na yun eh. Kaya nga. At saka sino ba yung kumalas? Unilaterally na hindi hindi siya aprobado ng Senado at Kongreso. Sino ba? Edi yung tatay niya.
Ay, nako. Ay, nako. Oo. Teka lang. So, yung mga, paano ba sila makikisali sa ating diskusyon, Kuyang? Ayan, Saan pwede ho ba sila? kayong tumawag. Mag-text. Magpadala ng mensahe. Padala kayo ng inyong mga mensahe dito sa aming DZMM Tele Radio Viber. Oo. 0919-287-3000. Ayan. At yung mga, pwede rin kayo makisali sa comments, ha? Yung reactions, yung mga ha-ha-ha, ibig sabihin gusto nyo. Oo. Kasi nga, tumatawa tayo. So, lahat po ng mga ha-ha-ha, Oo. dyan sa Facebook ng DZMM Radio Patrol sa Yan. 30. Ng, Kahit ganun lang ang inyong kahit ganun lang ho ang inyong i-comment. i-comment. Oo. Ha-ha-ha. Kahit ha-ha-ha. O kaya yung icon ng Oo, tawa. yung tawa. O kaya yung hu-hu-hu. Oo. Pag ayaw nyo, hu-hu-hu. Tapos dyan din sa YouTube, pwede rin kayo, i-like nyo lang. Kapag Ayan. ni-like nyo, bibilangin namin yung like, tsaka Oo. yung ha-ha-ha. Like sa YouTube, tapos ha-ha-ha sa Facebook, bibilangin namin. So, Ayan. ibig sabihin yan ay pumapabor kayo na arestuhin na at dalhin na. At ang mapipili sa ano mga yan? nag-comment, meron ho kayong Para nakakatakot yun. Ano yan? makakatanggap ho kayo Ng ano? ng kopya ng warrant of arrest ng ICC. Ay, may picture. Tsaka may picture yun ni May Sen picture ho Bato. yun. Ay, kakaiba ho Kala yun. nyo, may picture, ha? Hindi lang ho basta ano yun, ha? Ay, mas papirmahan natin kay Sen Bato. May pirma. May pirma ho yan. Huwag ho kayong mag-alala. Ayun nga po. So makisali po kayo sa aming talakayan dahil po babasahin namin yan maya-maya po lamang. Yan. Siyempre, hindi pa rin po mawawala yung mga panauhin natin Siyempre. ngayong araw. At simulan na natin sino ba ang mai-interview natin ngayon, Kuyang? Alright, nasa linya na po natin si Tingog Party List Representative, si Representative Jude Asidre. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon. At saka yung epekto. Yung kahapon, yung target, di ba sinasabi ni Congressman Terry Redon? Mga 215, di ba? Aba, naging 250. 7. Nung una, 55. May dalawang humabot. O nagkamali Inayos bilang. ulit yung bilang Naging 257. At yung naunang 26 na nagno ay bumagsak sa 25. May nagpalit ng boto. Oo. O nagkamali lang siguro ng bilang. Nagkamali ng lang siguro ng sekretariat. bilang. Oo. Kamustahin natin? Tsaka kung ano yung magiging epekto dahil nga habang dinidesisyonan ng plenaryo ng Kamara, iba ang atake ng Senado. Alam mo, jumingil lang ako kahapon May 13 na agad na lumabas. Talagang yung 13, ano yan Malas. Ay, nako ba ito? Punta ko mag-usapin na natin si Kong Jude. Magandang hapon po, Kong Jude. Kong Jude, good afternoon. Magandang hapon, Willie. Magandang hapon, Sandro. At magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin yung oras. Alright, so siguro gusto ko munang lundagan yung nangyaring eksena kahapon sa mababang kapulungan. Punta ho muna tayo sa Senado. Yun kasi ang medyo parang nakakabigla sumabay di ba? Tanong ko nga kahapon kay Attorney Lorna Capuna, hindi ba parang malicious yung timing? Nakita naman niya na tagang meron. Sa inyo po, dyan sa Kamara, ano pong nakikita ninyo? Well, I don't want to get ahead of myself, no? Ako, I'd like to take it na lang na it's part of the internal dynamics sa Senate. As mentioned naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala akong kinalaman sa impeachment. Although, hindi natin maiwasan na magbilang, lalong-lalo na kasi darating naman, ang lahat ng ito ay dadali naman talaga sa Senado. Siguro at this point, what we can only wish for is magtuloy-tuloy ang proseso. Okay. Sana hindi ito magresulta ng any delays. At katulad sa parehong extent na ginampanan ng House of Representatives ang aming tungkulin na i-approve ang impeachment complaint, sana ang ating mga kaibigan sa Senado naman ang gumawa at kumilos para yan nila namang gampanan ang kanilang tungkulin na magdinig sa impeachment complaints. Alam ko ho na marami kayong ina-anticipate dyan sa Kamara, no? As far as impeachment is concerned, kasama ba ito sa in-anticipate, sa inaasahan ninyo?
To be Yung honest, pagpapalitan hindi. sa ano? The change of leadership actually was not necessarily kasi ilang araw na rin natin naririnig, no? Pero siguro hindi lang namin nabigyan ng attention because we were all engrossed with the proceedings sa House, no? And to an extent, we weren't really considering that it will happen at the same time, no? Although ilang araw na rin na umuugong na magkakaroon ng balasahan sa Senado, siguro hindi lang namin nabigyan ng kaparehong atensyon kasi nga ho, kahapon parang all hands on deck kami sa Senate, Yes. sa House at talagang nakatuon tayo sa approval ng impeachment complaint. Okay, kasi malinaw eh. Mayorya ng Kamara ay willing talagang isampa yung yung impeachment sa Senado. Tama. In fact, yung isa sa inaasahan sana na boboto ng no, nag-yes. Gulat nga rin ako eh. Nagsigawan ka kami sa media office kahapon eh. Diba? Dahil sa nung bigla sang na mag-yes eh. Sadly, yung momentum nyo dyan sa Congress, parang sinabayan ng pagharang naman ng Senado. Para, ano ba yun? Para basagin ang inyong momentum, Conjud? I don't want to speculate that much, no? Siguro taong bayan na lang makakapaghusga kung anong epekto ng mga events kahapon at kaninong mga pagkilos ang masasabi nating naging mas favorable sa interes ng taong bayan. Especially na in the end, ako naniniwala na however the circumstances were or however the circumstances are, wala pong choice ang Senado sa pagdinig nila sa impeachment complaint. Ito po'y kanilang tungkulin ayon sa ating saligang batas at tiwala naman ako nagagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin. Bagamat may ilang mga senador ang talagang nagsasabi na dapat ituloy. Huwag dapat harangin. Unfortunately, wala silang number. Nakita natin kahapon yun eh. Yun nga. 'Di ba? Ilan ba sila? Siyam yung Siyam yung minority ngayon. Siyam ngayon ng minority. 13 numero. Yung So, sa Andrew Willie, no? Ako mas optimistic ako kasi kung tatanungin mo ako sa House, Kong Jude? Kong. Naghang. Oo. when we started, I would say about a third of us were not really that didn't have the same appreciation for the impeachment complaint. Pero nung nakita ng ebidensya at narinig na ng taong bayan at kahit yung mga iba na nag-aalanganin na umuwi sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga constituents at kinausap, nakita nila yung kung saan papabor sa taong bayan at sa interes na nakakarami ang kanilang desisyon. So, ang importante lang sana, kung meron ako ipapakiusap sa mga kaibigan natin sa Senado is, hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. And from there, siguro, let's all open the evidence, let's all look at the documents, and with the people watching us, I'm sure our friends in the Senate will do the right thing. Pero Kong Jude, hindi po ba kayo natatakot nga? Kasi, kumbaga, preview na to yung naging pagboto at yung timing kung bakit nila kailangang palitan yung liderato would also mean na baka mabaliwala lang dun sa hinaba-haba ng proseso sa pagsunod to the perfect T ng Kamara doon sa mga naging alituntunin, mga naging paalala, mga naging desisyon ng Korte Suprema. Sa dulo-dulo nito, kahit pala sinunod nyo yung lahat ng ipinag-utos ng Korte Suprema, mababaliwala lang dahil nga nagpalit ng liderato ang Senado. Well, however we stand on the impeachment complaint, I think there's a sense of relief that we performed our duty. Siguro yun ang pinanghahawakan talaga ng mga miyembro ng House of Representatives. Sa usaping ito, ginampanan namin ang aming tungkulin mula. Kita mo naman the way na ginandak natin yung clarificatory hearings, yung pagbukas ng mga ebidensya, yung pagtestimonya ng mga resource person, kahit yung pagkakataon para sa pangalawang pangulo na tumugon sa mga aligasyon sa kanya. I think the Senate, no, kasi mahirap pangunahan kasi hindi pa naman nagsisimula ang proseso. Makikita natin
ako, kampante ako na magbabago pa rin ang mga numero. Kasi in the end, sabi nga ni Chair Jinko sa kanyang sponsorship speech kahapon, hindi ho numero ng boto dapat ang tinitignan lang. Siguro yung mga mas nakakabahalang mga numero, yung amount ng confidential funds, yung mga, kumbaga, another way of saying the facts of the case for itself, no, the facts of the case itself and its merits, as well as the evidence presented, eventually will be the main barometer of how the Senate will decide on the impeachment case. Ito yung perfect timing ng Supreme Court na pwede sila mag-interfere. Halimbawa, hinarang, sabihin na natin, di ba? Obvious naman ang obvious naman yung timing di ba? Alam nila, sasampa talaga sa Senado dahil may makukuhang numero sa Kongreso sinabayan nila ng kudita, change of leadership. Kung haharangin, dito dapat makialam ang Supreme Court. Teka muna, ituloy nyo. Pinahirapan nga namin yung Kamara naglagay kami ng katakot-takot na mga guidelines kung paano dapat tatakbo sa kanila yung impeachment tapos ginaharangin ninyo. Di ba? Tama ka. Magandang insight po yan. At sana kung meron mang kontrobersiya or any controversy that would arise with the situation, I think that should be given enough attention by the High Court. Ito isang worry ko ngayon. Natatandaan mo ngayon yung nung binasura nila yung ng Supreme Court yung tawag dito yung motion nila sa na dapat mag-convene kaagad ang Senado. 'Di ba? Sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng pakialaman. Kailangan may reasonable amount of time. Reasonable. Baka ngayon dito umapply ngayon yung reasonable. Kasi si Tito Soto sabi niya, hindi, pag dumating sa amin ngayon, bukas na bukas, gagalawin namin kaagad yan. What if dito ngayon i-apply yung Teka muna, sabi nga ng Supreme Court, reasonable time wag niyo ako madaliin. Chis Escudero Parto. Well, yan ang kinuha natin. Yan ang pinapakiusap natin sa Senado, na sana hindi na magkaroon ng unnecessary delay sa pag-convene ng impeachment court. Para pala tong larong basketball. No. Habang nasa kamera yung bola, dinribble, inayos yung forma para hindi matawagan ng traveling. Pagpasa sa Senado, ang tanong, ano yung gagawin ng Senado? Sa tingin nyo, Kong Jude, isushoot, ipapasa, o paano kaya? Well, if I have to remind the Senate of something, na nanonood ang taong bayan, di ba? Yes, pwede nilang ipasa, pwede nilang ishoot, pero huwag nyo kakalimutan, nasa bleachers ang taong bayan, di ba? Oo, pero obviously, Kong Jude, parang hindi matimbang sa yung ilang nasa Senado. Kung ano yung sasabihin ng taong bayan, mas matimbang sa kanila kung ano yung sasabihin ng kanilang mga kaalyado. Well, I also hope that the people would realize that this has to be done with their support, no? Siguro kung meron tayong kailangan magsama-sama lahat ang mga tinig natin, ang mga boses natin para marinig ng ating mga senador na ito hindi lamang kagustuhan ng naiilan, pero if you were to look at the surveys, it's really what the majority of Filipinos really want at the moment. No, kasi dapat nila malaman, hindi naman isinusubo agad talaga yung impeachment. Guilty na yung ale, di ba? Para lang malaman natin talaga. Yun ang tamang venue para magkalinawan tayo once and for all, hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun. Sir Nicuan, kung may dagdag ko lang po, tama yung sinabi ni Bishop Colin Bagaforo dun sa statement niya, di ba? Walang paghihilom sa ating lipunan na mangyayari hanggat hindi natin dinidesisyonan itong impeachment. Yes. And tama ka, however we stand on the issue, talagang kailangan nating hayaan ang proseso na magtuloy-tuloy. So, upon hearing yung change of leadership, bagamat alam namin, masaya kahapon, overwhelming yung boto, 257 umabot, di ba? Nag-convene na ba ulit ang ilang mga key figures dyan sa Kongreso, kaugnay ng mga development kahapon? Well, I think we're back to business. We just approved kanina yung Kalinga bill for the response of this crisis.
tuloy-tuloy yung debate ngayon sa mga bills na medyo na hindi natin na bigyan ng attention masyado nitong mga nakaraang araw. Pero I think informally yung mga party leaders at yung mga key players sa impeachment tuloy-tuloy naman ang pag-monitor nila sa mga nangyayari sa Senado. Yung election po, yung pagpili po ng prosecution panel, may update na po kung Jude kung sino-sino yung bubuo doon sa prosecution Wala panel? pa akong final na listahan, no? Pero ang expectation ko yung mga naging prosecutor nitong nakaraang impeachment yung last year, well, some of them or if not most of them will still be part of the impeachment team for this year. May nadagdag lang sigurong dalawa kasi may dalawang nalagas eh. Yes, si Diba? Kong Shell at si Kong Leila are expected to kasi Yes. hindi pa naman finalized, no? We're expecting them to be part also of the prosecution panel. So ano pong susunod? Siyempre, umusad na itong impeachment. So ano pa po yung gagawing paghahanda ng Kamara o may mga kailangan pa po bang gawin? Matapos na dahil nga hinihintay na lang po matransmit eh. I think we are going to finalize the transmittal na lang and then from there we will move to the actual submission of the articles of impeachment to the Senate. Kung pumito po yung referee ulit, sa tingin niyo po, ano po yung pwede pang push na magawa ng Kamara? Kunwari, meron ulit maging desisyon ng Korte Suprema kasi medyo madami po yung mga final din na kung ano-anong motion at kung ano-anong mga paraan para nga maituloy, maipush at yung iba naman ay para maharang itong impeachment sa Korte Suprema. Well, Sandro, sa totoo lang, no, lahat naman ho yan gagawin ng mga taong gustong harangin ang pagbibigay linaw sa issue na to. We cannot stop them from taking the recourse to the Supreme Court o kung ano man. Ang importante lang, at siguro at this point, ito na lang ang pwede nating asahan na sana'y magpatuloy na magmatiyag ang taong bayan. We should not let it be that 24 people will decide on the future of the impeachment. I think it will take entire nation, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi kung talagang may kasalanan o may pagkukulang ang ating pangalawang Pangulo. Siguro kasi minsan, bagamat alam natin silang 24 ang magboboto, siyempre, alam naman natin yung 24 nakikinig, nagbabatyag, nagtitimbang din yan. So kung hindi rin tayo papapigil at hindi rin tayo tatahimik at patuloy na ipaparamdam at ipapadinig natin sa ating mga senador kung ano ang pananaw ng nakakaraming Pilipino, ay tiwala naman na hindi pa tapos ang lahat at mas malaki ang tsansa na magiging magtutuloy-tuloy ang impeachment trial sa Vice President. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, wala siyang kinalaman sa kung ano man ang kinahinat na ng change of leadership sa Senado. Kapanipaniwala ba yon, Kong Jude? Well, if you have to look at the personalities involved, many of them are allies of the Vice President. So I hope others also will not take it against some or even us to see that although posible hindi nanggaling sa kanya yung instruction, but definitely she stands to benefit from the change of leadership. Baka di sa kanya. Siguro Kay Katie o kaya kay ano. kasi nga, di ba, pinalitan din nila yung abogado. Well, kasi- baka ito rin. Mukhang yun ang tagapalit eh. Di ba? Walang kinalaman si ate. Si Bunso ang may... Ay, nako, siguro Kong Jude, panghuli na lang po, paalala na lang po dun sa mga kababayan natin na talagang nakatutok. At lalo na syempre yung mga kababayan natin na talagang gustong may managot at may mapanagot dito sa mga lumabas na ebidensya. Siguro sa ating mga kababayan, no, ang demokrasya ng ating bansa ay magiging matatag lamang kung tayo maninindigan. Hindi pwedeng fence-sitters tayo, hindi pwedeng yung nag-aantay lang tayo ng resulta. We have to make it happen. At tulad ng sinabi ko, bagamat ang kinahatnan ng ating impeachment ay nasa kamay ng 24 senators na meron tayo,
Pero kung nandyan ang taong bayan, nandyan tayo, ipaparinig sa kanila, ipapadama natin kung anong paniniwala natin na dapat resulta ng impeachment. Sana gawin na ho natin. Sana ho magkapit-bisig tayo, magkatulungan, talagang ipakita na hindi natin hahayaan na baliwala lang ang prosesong pinagdaanan sa Kamara o di kaya yung mga impeachment complaints na final, hindi ng mga kongresista, hindi ng mga politiko, kundi ng mga ordinaryong Pilipino na naniniwala na wala ho sa katayuan sa lipunan o di kaya sa kapangyarihan na meron ang accountability. There is no office higher than the public trust. Gayahin natin yung paninindigan ni Senator Bato. Yung pagkakapit kamay ni Senator Bato tsaka yung kanyang mga staff. Binakasap nga yung mga taga-NBI eh. Hindi ba? Kong John, maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Gandang hapon po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Salamat, Kong Jude. Yan po si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Teka lang, kuyang. Ito na. Ito exciting. Exciting. Ang daming nakagad. 21. Uy, Yung pumabor. ang dami ah. Ilan yung nag-disagree? 3! Ang dami nyo, Tatlo ba? Tatlo nga, lang. tatlo. Tatlo lang nga. Ang dami, Ayan, tatlo. Tapos ang igsi pa ng mga sagot. Kayo talaga. Di nyo sulitin yung... Sinulit niyo yung monthly niyo sa Bible. Ito mula kay Andrew Princess Siptan 8921. Dapat mahuli na si Bato. Yan, Tinapatan niya ni Nina. Nung disagree, isa. Yung Sina? isa. Ang sabi. Si Alex. Sabi. Hindi dapat isurrender ang kapwa nating Pilipino sa mga banyaga. Hindi rin dapat arestuhin. So ibig sabihin, kapag gumawa ka ng krimen sa ibang lugar, Ah. di ka pwedeng isuko. Hindi, sinasabi niya, mga banyaga daw eh. Hindi naman banyaga humuhuli, taga-NBI po humuhuli. Tama. Ito si Arnaldo Albelda, 1769. Dapat na talagang hulihin si Bato dahil meron ng warrant of arrest galing ICC. Tsaka hinamon ni Bato ang ICC na bring it on. At gusto na niyang makasama tatay niya sa dahi. Di ba sinabi nga talaga yun, di ba? Diba? Ang sabi naman nung... Sabi nung ayaw. Sabi. Si Bato ang naging susi para mapatalsik si Tuta Soto. Ha. Goodbye. Impeachment. Welcome 2028. Ba? Ayaw, Tapang din. Tapang tao. Ito naman si Gracia Loyola. Pabor na pabor po. Yung kabila. Ito, atatapang at tao. Hindi! Sabing ganon. Tapos... Atapang at tao. Abugbog, atakbo. Ayan na ang NBI. Ayan na. Takbo na. Ayan na. Ayan na yung NBI. Box out. No. Ultimo yung asawa, pinagsara ng pinto sa nervyos. Paano kung... Ay, nako. Ito pa si Maria Josenia Bautoro. Yes po, pabor ako na dalhin si Bato sa dahig. May warrant of arrest from ICC. He should face the consequences of his actions. No. Wala na pong disagree, ha? Wala na. Dito na tayo sa agree. Sabi. Sabi ni Ricky Dizon, good day po, pabor po ako na madala si Bato sa The Hague. Ito si Arvin Pasqua. Nanggamit pa ng ginaya pa yung salita. Forthwith dapat ang aresto at pagdala kay Bato. Sana sabay na sila nung yaya ng mata. Sino yung yaya ng matanda? Ikaw, ka ha? Tawag dito? Nangaano ka eh. Nangaano ka, Hindi ka bibigyan ng pizza niya. Almost a year, di pa sila nagkikita. Di nga bumibisita doon. Dapat Ito si Kai Abeleda. Yes, with due process. Tama. Dapat naman talaga. Tama naman. Hindi yung tokhang. Buti nga, wala nang tokhang ngayon. Wala na. Ay, sabi ni John Vic Rimulya ng DILG, hindi policy talaga ng ng state police. Yung mga ganyan. Kaya wala na raw ganyan ngayon. Ito, from Philip from Kanagawa, Japan. Maraming salamat. Konnichiwa. Ayan. Pabor na pabor po kami.
I-send na siya. I-send, ano to? Package. Ayan mo, priority flight sa Dahig. Bye-bye Bato. Kamusta na po yung Pinky? Sino yung Pinky? Si Pinky. Sino yung Pinky? Sabi ko sa'yo mamaya, si Pinky. Yan ba si Barbie? O iba pa si Barbie? Grabe ka naman, i-send Ginawa mong ginawa mong remittance yung tao. Sino pa? Tet Rivera ng Lipa. Pabor na pabor, hulihin na po si Bato para mapanagot. Mabigyan ng trial sa ICC. Buti nga sila may trial eh. Ang mga pinatay sa war on drugs, walang trial. Li tayo dun sa, alam mo, panghusga tayo, kuyang. Yung Pinky pala, yung sugatan. Ito pala, kasi nga pala, diba nadapa siya. Yun na nga yun. Ay, akala ko iba. Lundag ka naman agad eh. Iba pa pala yun. Gumagawa ka ng kontrobersya. Ay, nako. Ay, sige po, yung iba pong mga mensahe ninyo ay babasahin pa po namin maya-maya po lamang. Pero, anong oras na ba? 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Take mo sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ay, sorry. Bigla kasi ako Bigla ako kinausap. Bigla ako nag-solo Bigla ako napatingin dito. Ninervous naman ako sa inyo. Akala ko NBI na yun dyan sa likod ko. Ay, hindi tayo tatakbo dyan. Hindi tayo takot sa hindi. NBI. Hindi tayo takot sa NBI. Dito madali. Walang hagdan dito eh. Ay, oo. Walang hagdan. Tsaka, grabe kayo. Pinagtakbo niyo yung 64 years old, ha? At least, 64. mabilis naman eh. Hindi di nga ba? siya nahuli. Sa bilis, napagsarhan yung asawa ng pinto. Tsaka mo na, darling. Kaya pala sabi, Meron kami sisyon. ayoko sa dahig, pero nasa sahig. Kasi, alam mo, tawan-tawa si Sen Laila. Sabi nga ni Sen Laila sa interview kanina, asan nga yung angas mo? Tapos natatawa siya. Totoo. Hindi man ho natin gawing katawa-tawa. Nakakatawa ho yung eksena eh. Di ba nakakatawa ho yung eksena? Dahil kung babalikan po natin, yung mga nagdaang hamon niya, nawala lahat yun eh. Nawala lahat yun. Tama. Di ba? Hamon niya. Sumama pa si Senator Trillanes sa pag-aresto sa kanya. Posasan pa siya. Sumama yung mama. Di ba? Pero hindi siya nagpakita. Sa pintuan, nasa tarangkahan na ho sa ina ninyo. Tapos nagsumbong po, "Hoy, sila NBI! Dapat paalisin." Nasa library daw. Sabi naman ni Senate President APC, hindi pwede. Especially si Senator Trillanes. Kasi dati siyang member ng Ng Senado. Parang pangit nga naman talaga yun. Pero in the bag na yan sa totoo lang. Kasi, lumalabas, kasi na yung kinamulatan natin na hindi pwedeng arestuhin kapag ka nasa premises ng Senado ang isang senador na merong warrant of arrest, mali pala yun. Mali yun. Oo, dahil... Kasi, hindi siya pwedeng arestuhin during session. Pero pagkatapos ng session, wala, topo-topo barega na yun. Pwede na siyang arestuhin. Sinuspend ba o in-adjourn yung session? Hindi ko alam kung ano Parang sinuspend lang yata. Pag sinuspend, hindi rin pwede. Di ba? Kasi, in session pa kami eh. Magandang tanong yan eh. Di ba? Malaman natin eh. Di ba? Adjourn ba o ano? Para-paraan kayo, di ba? Huwag niyong hintayin na mismong ang taong bayan na magalit kasi pwedeng citizens arrest. Pwede. Di ba? Totoo yun. Pwedeng Pwede yun. citizens arrest. Kung kayo man, protektahan nyo yan, ang isang fugitive from justice. Sa ito'y hindi lang ordinaryong fugitive from justice. Ito'y pinaghahanap ng isang pandaigdigang hukuman. Oo. Di ba? Ay, dapat man
Di ba? Dapat ipatupad, di ba? Ito, maganda tong, maganda yeah. tong balitang papasok. Oh, ano ba? Babalita muna tayo? Sige. Ito pala. Ayan, kuyang. Sige, teka lang. Oh. Teka lang. Sige, pindot ka muna dyan. Natin Pindot. to. Ayan. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Yung po daw mga pro at anti-Duterte supporters nagpang-abot, nagkagirian sa labasunang Senado. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Come in, Bert. Nakamute Walang siya audio. yata. Oo. Bert, wala kang audio. Bert? Sige, ayusin muna natin, para marinig din natin kung ano yung sigaw. Sino yung mas malakas? Yung pro o anti? Yan, nalaman natin. Sige, balikan natin. Go ahead, Bert. Bert? Yes, Willie at Yan. Sandro. Yes. Sige. Naririnig niyo ako, Willie? Sige. Yes. Go ahead. Willie, Sandro, kanina ay kakatapos lang na magkaroon ng girian ng mga anti at pro Duterte supporter. Dito yan sa labas ng Senado. Kapansin-pansin nyo na nandito ako ngayon sa southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan kasalukuyan ngayong dumadaan yung mga pro-admin supporter, yung mga anti-Duterte supporter. Ito, may mga nakita tayo kaninang mga nakapula na may mga nakalagay na printed na mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga pro at mga anti-Duterte supporter. Iyon, pro-admin pero anti-Duterte. Ito namang nasa kabila ng southbound lane, itong mga malalakas dahil may mga megaphone sila, Willie at Sandro. Ito yung mga mga pro Duterte supporters. So sa mga sandaling ito, na-neutralize na sila ng mga kinatawan ng mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Unit, Kanina kasi inapang-abot sila doon sa may southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan nagkapunitan pa. Yung kung makikita niyo yung mga material na ipinadala natin, kanina kung makikita niyo nagkapunitan pa ng mga dalang placard, nagkabulyawan at kung ano-anong mga hindi magagandang salita ang nagpalitan sa pagitan ng mga anti at pro Duterte supporter. Ngayon, ang ginagawa ng mga pulis ngayon, nakaposisyon ulit sila kung makikita niyo sa aking likuran. Itong almost 700 personnel ng PNP ay nakaposisyon kasi kanina after nung grupong Maisog, kasi prior kanina may mga pumunta pa dito mga grupo ng Maisog, nung umalis na sila bandang 4:20, nag-disperse na itong mga anti-riot police, pero nung dumating yung mga anti at pro Duterte supporter ay muli na naman sila nag-mobilize at ito nga ay binakuran nila itong intersection ng gate ng Senado. At sa mga sandaling ito ay kalmado na yung dalawang grupo dahil ang ginawa ng PNP dito ay pinaghiwalay sila ng lane para nga hindi sila ganun magpang-abot at pinalagpas na. Yes, Sandro. Mabuti, si Willie to. Mabuti, hindi nila sinara yung Mabuti hindi nila sinara yung Diokno Boulevard sa sa traffic. Willie, ang sarado dito sa bahagi ng Diokno Boulevard ay yung northbound lane, yung kabilang linya. Itong kinakatayuan southbound. natin, ito yung southbound lane. Ito lang yung bukas sa mga motorista, Dito lang nagpapass by yung mga sasakyan papalagpas nga doon sa may kanto nito. Sa mga sandaling ito, yung kabilang linya ang sarado at doon mostly nangyayari yung mga programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa kanina. So yun, ang ginawa dito ng PNP, yung intersection mula dyan sa gate ng Senado, ay binarikadahan nila yan ng pa-square ng mga anti-riot police para nga hindi sila makalapit. Tapos ang ginawa nila kanina, nung nandun na ilang kilometro na papalapit dito yung mga grupo, nag-mobilize sila, pinuntahan nila yung para nga ma-disperse at mapalayo yung mga rallyista nang sa ngayon hindi sila magpang-abot. Willie at Sandro. Alright, sige, siguro abangan na lang natin kung ano pa yung mga pangyayari dyan. At kapansin-pansin din doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, maraming mga pulis ang nakabarikada na doon para nga masiguro ang peace and order sa lugar. Maraming salamat, Bert. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Ay kumuha pa tayo ng isa pang report, kuya, si Senador Vicente Soto III iginiit na hindi niya pinayagan ng NBI na hulihin si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert. Sandro, nagpaliwanag si Senator Vicente Soto III kaugnay sa bintang sa kanya na pinayagan niya
ang NBI na damputin sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Soto, ang kanyang sinabi ay dapat makipag-coordinate ang NBI sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakausap na nila ang NBI hinggil dito. Si Senator Kiko Pangilinan, iginiit naman na dapat sa komite na ito pag-usapan dahil nai-refer na ang isyong ito sa Rules Committee. Noong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yes, that's why this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Yan ang balitang kumpirmado. Robert. Sigurado, yes. Isang tanong lang. At kailangan bang, alimba, katulad ni Bato, matagal siyang nawala dyan. Ilang buwan, di ba? 6 na buwan ba? 7 buwan. Pag ganun bang babalik, kinakailangang i-inform ang Senate na siya'y babalik? Hindi naman kailangan, pero ang sinasabi kasi ni Senator Vicente Soto III, iba yung estado ng pagbalik ni Senator Ronald De La Rosa kasi may warrant of arrest na, may pending warrant of arrest sa kanya. Kung nasabihan daw siya ng maaga, ay hindi niya papayagan na magkakaroon ng habulan dito sa Senado. Actually, even yung ibang mga majority senators ang binabanggit nila, even sila, hindi nila alam na biglang susulpot pala kahapon yung kasama nila si Senator De La Rosa. Pero just the same, hindi naman kailangang mag-inform even sa leadership o kung kanino man, basta pumasok ka, present ka sa plenary, mag-attendance doon, and then makakount ka as present doon sa session day na yon. Kasi iniiba yung naratibo eh. Pinalalabas na hinayaan ni dating SP Soto na arestuhin, hindi po arestuhin. Ang sinasabi niya kasi doon sa mga pinalabas niyang statement, sinabi niya na, sige, dali niyo yung warrant. Makipag-coordinate kayo sa OSAA, di ba? Hanggang doon lang. Di ba? Kaya, tama. Kaya in fairness to Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya nung kinausap niya yung NBI Director Attorney Melvin Matibag, binabanggit nga na pinayagan daw sila ni dating Senate President Vicente Soto III. Pero ang sabi ni Cayetano, posible na pinayagan na i-serve yan, pero malamang hindi kayo pinayagan na habulin, arestuhin ng isang senador. Sabi ni Cayetano doon sa meeting nila with Attorney Matibag. Willie. Alright, sige. Maraming salamat, Robert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Sige, ipasok na natin itong susunod natin na makakapanayam ay ang si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula po sa Lyceum of the Philippines School of Law. Makasama natin siya via Zoom. Magandang hapon po, Dean. Magandang po sa inyo. Good afternoon po, Dean. Good Marami afternoon. pong salamat sa pag-anyaya.
Opo, Dean, ito pong mga nangyayari, para pong lumabnaw yung inaasahan lang natin sanang pagtalakay ng impeachment, yung possible transmission at yung pag-aproba ng Kamara dito nga sa impeachment. Ganun lang sana pag-uusapan Oo, di ba? kaso mayroon pong dumagdag yung possible arrest din po kay Senador Bato de la Rosa. So ano po yung magiging epekto nito sa isa't isa, lalo na't ang ini-expect nga ng taong bayan talagang magdedire-diretso na itong impeachment case. Alam niyo po sir, yung sinasabi yung nakaambang na pag-aresto kay Senator Bato, hindi po yan dapat makaapekto sa impeachment process. Iba hong usapin ho yan at iba ho ang usapin ng impeachment. It can go side by side. Iba ho ang problema. Hindi naman ho pwede na just because aarestuhin ho siya, tapos mabibinbin po yung impeachment. Those are two different things. Ang senador ho, ang Senate ho, meron ho din silang constitutional duty na once matanggap po nila yung articles of impeachment, dapat ho umakto na ho sila. Kung yan ho'y tatanggapin ho ba nila o hindi ho nila tatanggapin nila kasi may articles of impeachment. Ang question, magko-convene na po ba sila? Oo, tama. Baka kasi gawing excuse Tingnan mo na, may Opo. problema yung bahay Huwag mo natin tatanggap ng bisita. Parang ganun. Oo, Pero ano naman po yan? Pwede naman ho, may senador, iisang senador lang naman po yan. Ilan po naman yung senador na nahandyan pa ho sa Senado? Opo. Pero Dean, what can the people do? Ano po yung pwedeng gawin ng taong bayan na nagbabantay dito sa mga nangyayari sa Kamara at Senado para una-una matuloy yung impeachment trial? Pangalawa, maipatupad yung arrest warrant dahil kahiya-hiya naman tayo sa international community kung hindi natin maipatupad yung arrest warrant ng International Criminal Court. You know, again, as I said, because those two are two different things. With respect to the arrest warrant, hayaan niyo po ang ating kapulisyahan ang mag-serve po niyan. Kasi yan naman po yung kanilang trabaho ho. Whereas yung impeachment, tignan ho yung impeachment process, tignan ho natin kung ano ho ang gagawin at pag na-turn over na ho yung articles of impeachment. Remember, while the Constitution does not set an exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay, in constituting and acting to uphold that principle na yung public officers must always be accountable to the people. So iba ho yun. Di problema po ni Senator Bato, problema ho niyang personal po yan kasi iba naman ho yung issue na yan sa ICC ho yan. At ito naman pong nakaambang na impeachment ho laban sa ating presidente, nahandito ho yan sa konstitusyon na kung nakasaad na dapat ho magkaroon ho ng impeachment kung merong articles of impeachment na ibigay na po sa Senate. As I mentioned nga, dahil miski na walang nakasaad na exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay to uphold the principle that public officers must at all times be accountable to the people. Because this impeachment process is one way of ensuring accountability. Ito ang pamamaraan, para mapatunayan ho ng ating Vice Presidente na accountable siya and there is nothing to hide. It will clear everything. This is the best opportunity for her to clear all these charges against her. Malinaw po yun. Ang isang worry ko ngayon dito, yung kaninang binabanggit na natin, yung naging, yung kamakailay naging desisyon ng Korte Suprema doon sa wordings na reasonable amount of time. Reasonable amount of time. Baka ito gamitin. Kasi nawala na yung forthwith Ang basically, diba? sir, forthwith kasi ang nakalagay, ang clarify ng ating Korte Suprema. Ano ba yung ibig sabihin ng forthwith in Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution? Hindi po siya nawala. Nahandun pa rin po siya sa Constitution. Pero binigyan linaw ho ng Korte Suprema natin ano ba yung definition. At ang definition is within a reasonable time, which may be longer, which may be shorter, depending upon the circumstances of each case. At po pwedeng gamitin ito din. Po pwedeng gamitin itong wordings na ito Pwede nung ho, mga gustong i-delay. Pero ang tanong ko ho ba,
yaan ho ba ay may kaugnayan, ang pag-aresto po ba kay Senator Bato ay may kaugnayan sa impeachment? Wala ho. Kaya nga, Siya oo. ho na-aresto hindi dahil walang koneksyon dun sa impeachment. May connection siya dun sa nangyayari po sa The Hague, no? So I see no reason why it should be cited Yes. as a justification for the Senate not to act on the articles of impeachment kung naibigay na po sa kanya. Kasi baka nga itong po, kalakali nila eh. Yun ang sana worry po ko dyan wag. eh. Di ba? Sana po wag. Kasi sir, iba po yun eh. Dalawang Yes. ibang usapin po yun, no? Ibang usapin, ibang tao ho. At saka, you cannot be held hostage by the problem of one person. How pero many senators do we have? Isang tao naman po yun. pero din, paano po kung ito ay kumbaga possible scenario lang. Paano kung pag na-transmit na yung impeachment, i-railroad ng Senado, sabihin hindi nila aaktuhan. Oh, gamitin nga ito, di ba? Oo. Pagkatapos, Well, ganito sana wag opo. mangyari ho yun. Kasi Oho. tignan nyo ang nangyari kahapon. Ang dami ko hong nababasa, okay, na mga komento already. Nakita ho yung balita po nyo. Nakikita nyo, nagigire, mga pro ganito, against ganyan. Nagkakagulo ho ang tao. Sana man lang ho maisip na ho nila kung yan ay gagawin ho nila yung kanilang trabaho. Hindi ho magkakagulo. Hindi ho tayo magiging fragmented society. Ang dami na ho naglalabas ng mga statements for or against. Unti-unti na ho ang mga tao, mismo ang mga tao, nagkakaroon na sila ng agitated na ho sila sa mga pangyayari. Don't you think our public officers should make sure that everybody will calm down, especially during this very important time in our lives, no, as a citizen of this country? Kung petik-petik tayo, talaga magkakaroon ng agitation sa bawat quarters. Sana nga lang pare-pares tayo ng state of mind. Unfortunately, sinasabi mo, Sandro, kung sakali mang i-railroad, okay, so, ang gagawin ng Kamara ngayon, pwedeng tumakbo sa Supreme Court, di ba? Para sabihin, dapat di ba? Pag nangyari yun, laglag din. Bakit? Kasi yung nag-uutos, Korte Suprema rin. Hindi Alam po niyo ba kaya... sana we learn from our history, no? Natatandaan ho yun. May isang presidente ho, ayaw mabuksan yung envelope. Nanalo na wag buksan ng envelope. Ano nangyari? Nagka-exados. Possible po ba maulit po yun ulit, Din? Sa tingin nyo? I hope not. I really hope not. And I do not want it to happen. I think we should be, I just hope we will be we will be mature enough to learn from the lessons of the past. At dapat gawin lang ho ng ating mga public officials yung ano ho ang nasa batas. We must always uphold the rule of law. Kasi kawawa naman ho ang Pilipinas kung puros ganun na lang ho mangyayari sa atin. Opo. At yun nga po, not once but twice, kasi dalawa itong issue ng pananagutan na pwedeng iwasan ng Senado. Ako, yun ang worry ko eh. Yun ang worry ko. Yung kalakalin yung bagong definition ng Supreme Court na considerable amount of time, baka Pero umabot yung sa ganyan yan eh. Huwag naman sana reasonable po. Oo, Opo. di ba? Pero let's always remember, reasonable means reasonable time. But while the Supreme Court nga did not put an exact date as to the trial date kung kailan Yun magsisimula. nga, open-ended nga nangyari eh. Ang dapat isaalang-alang ho ng ating mga senador yung prinsipyo na ang public officers must all times be accountable. Anyway. Wala na po. Naku, Din, medyo masarap ubos sana na po. makapagkwentuhan sa inyo eh. Kaso, kinakapos na kami ng panahon. Habaan natin sa susunod, ha? Marami pong salamat. Maraming salamat. Maraming Yan salamat po po. si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula sa Lyceum of the Philippines School of Law. Teka lang, may naiwan pa tayo.